expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ating pinagdirimang ang banal na kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang mahalagang araw sa ating buhay. Ang araw na kung saan tayo'y pinanganak o sinilang. Pero pangalawa, ang araw ng ating pagbibinyag. Dahil sa ating binyag tayo'y sinilang muli. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y mga naging anak ng Diyos. At dahil sa binyag, may pangako na tayo ay makakasama ng Diyos sa langit, sa magpa, sa walang hanggan. Minin natin, maraming beses, hindi tayo naging tapat sa mga pangako ng ating binyag. Kahit na sinasabi natin, tinatakwil natin ang demonyo, pero iba pa rin ang ating ginagawa. Tayo'y nananatili pa rin nahuhulog sa kanyang tukso. Tayo'y nananatili na nagkakasala. Tayo ay lumalayo pa rin sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang pangako ng ating binyag, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong bininyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. At sinabi mong iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kami mga sinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya'y dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid.
kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaraon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po dapat ang binyagan niyo, at kayo pang lumalapit sa akin?" Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan na mabinyagan niya si Jesus. Umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May kakilala po akong isang pare, kwento po niya, nung bata daw po siyang maliit, napakapilyo niya. Minsan daw po, nakita niya yung ate niya naliligo sa banyo. Naisipan po nitong bata na asarin ang kanyang ate. Anong ginawa niya? Kumuha daw po siya ng alambre at hinugis daw po kinorte niya ng letter A. Bakit po A? Yun daw po yung initial, umpisa ng kanyang pangalan. At pagkatapos po, kumuha siya ng kandila, sinindihan po niya at pinainit po niya yung alambre. Anong daw pong hindi napapansin ng kanyang ate, nagbabaga na daw po yung alambre,
dahan-dahan daw po siyang lumapit doon sa ate niya at bigla niyang tinatakan yung hita nung kanyang ate. Psst! Napaso daw po tong kanyang ate. Pinaghahabol siya kahit na wala daw po siyang saplot. At nung nahuli daw po niya yung kanyang kapatid, pinagpapalo siya. Pero tawa pa rin po ng tawa itong bata. Kasi para daw po niyang ginawang baka yung kanyang ate, tinatakan niya dun sa hita. Lumipas daw po ang maraming taon, nandun pa rin daw po yung letter A na marka. Nagpeklat doon po sa balat sa hita ng kanyang ate. Pero ngayon, binigyan na po niya ng bagong kahulugan. Anong ibig sabihin ng letter A? Ang ibig po sabihin, ate ko to. Ate ko siya. Yun daw po yung connection nila sa bawat isa. Na kahit na anong mangyari, kahit na anong problema, lumipas man ng maraming taon, hindi daw po mabubura na ate niya siya at kapatid niya yung gumawa noon. Kahit din naman po tayo kung iisipin niyo, may tatak din na nilagay ang Diyos sa atin. At ang marka na nilagay ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan po ng binyag. Sabi nga po sa katisismo, baptism seals the Christian with an indelible spiritual mark of his belonging to Christ. And no sin can erase this mark. Oo, sa pamamagitan po ng banal na binyag, nalilinis tayo sa ating kasalanang mana. Pero sa pamamagitan din po ng binyag, may tinanggap tayong bagong pagkatao. Through baptism, we have received a new identity. Sa pamamagitan po ng binyag, tayo'y sinilang muli. Hindi na lang tayo basta tao. Tayo ngayon ay tinuturing mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ibig sabihin, kapatid natin si Kristo. Kaya nga po, iisa lang ang binyag. Hindi po pwedeng magpabinyag muli kahit na nawala ang iyong baptismal certificate, kahit na lumipat ka ng ibang religion, kahit na magkasala kang paulit-ulit. Kapatid, hindi mabubura ang iyong pagkabinyag. Hindi mawawala ang iyong pagiging isang anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, pinapaalala po sa atin ngayon na tayo'y pinili, na tayo ay mahal na mahal ng may kapal. To be baptized means you are chosen. You are a beloved of God. At yan po ang pinapaalala ng unang pagbasa. The Lord said, "You are the chosen one whom I am well pleased." And God's Spirit is given, overflowing to the one He has chosen. Kaya nga po kung makikinig tayo sa salita ng Diyos, lalakas ang ating loob. Kung minsan, ginugulo tayo ng demonyo, kung sino talaga tayo. And we should be aware of these three false identities which confuses who we really are. May tatlong kasinungalingan po ang demonyo, wag po nating paniniwalaan tungkol po sa ating sarili. First, beware. You are not your failures. Hindi ikaw ang iyong pagkabigo kahit na pagkarami-rami na ng iyong pagkakamali. Ang pagkabigo ay pangyayari. Hindi po ito pagkatatak sa iyo. Alam ko po, marami sa inyo, o baka marami kayong kakilala, ang bumagsak sa bar exam. Maraming umiiyak ngayon. Maraming nagmumukmok. Marami pong nadidepress. Meron nga po tayong isang follower, nag-message sa akin, sabi niya, "Father, 3 times na po akong bumagsak sa bar exam. Buti pa po yung aking mga kabarkada, kaibigan, kaklase, pumasa na lahat po sila. Tanging ako na lang po ang hindi pumapasa." At nanghihina na daw po siya. Gusto na po niyang sumuko. Ang tukso minsan kapag bumagsak ka, ay pinaniniwalaan mo na hindi ka matalino, na walang saysay ang naging pagod mo. Pero ito po ang tandaan nyo, lalong-lalo na kayo po mga nabigo sa bar exam o sa board exam. Ang pagbagsak mo sa exam ay hindi nangangahulugan na bumagsak ka na sa buhay. Amen? Ang bar exam ay sukatan po sa kaalaman sa batas. Pero hindi ito sukatan sa halaga mo bilang tao. Amen? Your mistakes should not define you. Your failures do not define you. But your mistakes
can make you a better person today than yesterday if you will learn from them. Marami po mga matagumpay na tao ngayon ang galing sa pagkabigo. Nothing can make you more wise than your mistakes and your failures. Ang pagbagsak, hindi pa katapusan yan. Madalas, ito ang simula ng karunungan. Minsan, meron din po mga mag-asawa na nalulungkot dahil niloko sila ng kanilang misis, ng kanilang mister. Pinagpalit sila sa iba. Ang paniwala ng isang misis o mister na niloko ng kanyang asawa kapag siya'y pinagtaksilan na hindi siya sapat, na kulang pa siya. Minsan sinasabi ng ibang misis sa akin, Father, kung maganda lang sana ako, kung naging mas mabait lang sana ako, kung naging mas sexy pa ako, hindi ako iiwan ng mister ko. Mga misis, mga mister na niloko, pakinggan niyo po ito. Tandaan niyo po ito. Ang pagtataksil ng asawa mo ay hindi kailanman sukatan ng halaga ng pagkatao mo. Pag meron ng loko sa iyo, ito ay dahil nagkulang siya sa katapatan. Hindi ka pinagpalit dahil kulang ka. Pinagpalit ka dahil pinili ng iyong asawa na magkasala siya. Amen? Isa pong mahalagang paalaala. Ang pagkabigo ay para pong anino. A failure is like a shadow. It will follow you. But remember, that is not you. Kamuka sa anino, susundan ka ng iyong pagkabigo. Pero tandaan mo, unawain mo, hindi ikaw yan. Amen? Parte man yan ng iyong buhay. Hindi ikaw ang sumusunod mong trauma, bad experience, failures, mistakes sa iyong buhay. Ikaw ay higit sa bagsak mong exam. Ikaw ay higit sa iyong naluging negosyo. Ikaw ay higit sa nasira mong relasyon. You are not your failure. Ikaw ay isang taong nasugatan? Oo, pero buhay pa rin. Amen? Nadapa ka man, pero hindi ka patalo. Amen? Umiiyak ka, pero hindi pa katapusan. Amen? Minsan, ang mga kabiguan natin ay nandyan. Hindi para tayo'y wasakin, pero para tayo ay palakasin. Amen? Second warning, remember, you are not your sickness. Hindi ikaw ang iyong karamdaman. Ang sakit ay bahagi ng ating karanasan. Pero hindi ito ang ating pagkatao. May mga tao na kapag nagkakasakit sila, unti-unti nakakalimutan nila kung sino talaga sila. Nakakalimutan na nila ang pangalan nila. Ang iba kasi sinasabi nila, may diabetes ako, high blood ako, sira ang bato ko. Talaga ba? Ikaw ang diabetes? Talaga ba? Ikaw ang high blood? Talaga ba? Ikaw ang sakit ng bato? Hindi. Tigilan mong sinasabi yon sa sarili mo o sa iba. Meron po tayong isang follower nung pong Sabado Healing Mass. Ulit-ulit ako nilalapitan, sinasabi sa akin, magsimula po nung offertory, nung communion. Sabi niya, Father, may cancer ako. Father, may cancer ako. Father, pagdasal mo ko, may cancer ako. Sinabihan ko po siya. Ang sabi ko, hindi po kayo ang cancer. Tao kayo, may pangalan kayo. Huwag nyo na sasabihin, may cancer ka. Ang sabihin mo, ito, gumagaling ako sa tulong ng grasya ng Diyos. Mga kapatid, ang sakit ay kondisyon, hindi yan katauhan. Amen? Ang karamdaman ay parang bisita lang. Darating sa iyong buhay. Oo, maaaring magtagal, maaaring masaktan ka, pero hindi siyang may-ari ng buhay mo. Kung libreng dumating, libre mo ding paalisin. Di po ba? May sakit ka, pero hindi ikaw ang sakit. Amen? Tandaan mo kapatid, kahit na may sakit ka, may dignidad ka, may halaga ka, may kwento ka, may kinabukasan ka pa. Amen? Kahit na humihina ang iyong katawan, hindi humihina ang iyong pagkatao. Hindi nawawala ang katotohanan. Ikaw ay mahal na mahal pa rin ng Diyos. Dahil sa binyag, ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang sakit ay isang kabanata lang sa kwento ng iyong buhay. Huwag mong gagawing buong kwento ng buhay mo yan. Amen? Third and last warning. You are not your possessions. Hindi ikaw ang iyong pagmamay-ari. Harinawa, yung hawak mo,
Huwag sanang hahawakan ang pagkatao mo. Amen? Ang ari-arian ay bagay. Ikaw ay tao. Amen? Ang mga gamit ay napapalitan. Pero ikaw, kapatid, hindi ka mapapalitan kailanman. Yan po yung sinabi ko. Doon sa isang leader ko, minsan niyaya kong mag-anoint ng may sakit. Dinaan yung aking sasakyan sa maliit na eskinita. Nagka-gas-gas-gas-gas po ang aking sasakyan. Hiyang-hiya siya. Sabi ko sa kanya, sasakyan lang yan. Yung gas-gas, pwedeng maayos. Pero yung taong may sakit, pag namatay na, hindi mo na maibabalik yan. Huwag ka mag-alala sa sasakyan ko. Ang alalahanin mo kung paano natin ipagdadasal ang may sakit. Kaya isipin niyo po ito. Maaaring mawala ang iyong bahay dahil sa sunog. Maaaring mawalan ka ng pera dahil na-scam ka. Maaaring mawalan ka ng negosyo dahil sa krisis. Pero kahit na mawala lahat ng yan, basta't hindi lang mawawala ang iyong buhay, ang iyong dignidad. Dahil yan ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Amen? Hindi nababawasan ang halaga mo kapag nababawasan ang pera mo. Kaya maganda pong itanong ito Magandang pagmunihan ito. Sino ka ba kapag wala kang pera? Sino ka kapag wala kang hawak na kayamanan? Sino ka kapag wala kang kapangyarihan? Kaya gustong-gusto ko po yung minsan sinabi ni Bob Marley. Ang sabi niya, paalaala niya sa atin. Some people are so poor that all that they have is money. Mayaman ka nga, marami kang pera. Pero kung yun lang ang hawak mo, mahirap ka talaga. Amen? Sino talaga ang mayaman? Hindi sila yung maraming ari-arian o hindi sila yung palaging handang magbigay, tumulong at magmahal sa iba. Amen? Tandaan niyo po mga kapatid, ang pag-aari, ang kayamanan, ang pera, dumarating, umaalis. Pero ang ating pagkatao, yan ang nananatili. Ang pag-aari ay pwede mong gamitin, pero wag mo yan sasambahin. Amen? Ikaw ay higit pa sa bahay na tinitiran mo, sa sasakyan na minamaneho mo, sa pera mo sa bangko. Ikaw ay may dignidad. Ikaw ay mahal ng Diyos. At ikaw ay sinusugo niya para basbasan mo din ang ibang kapatid mo. Meron pong isang follower na dumating po dito sa parokya. Palagi po siyang nanonood sa ating online mass. Actually, nagpakilala po siya na doktor siya. Nagtatrabaho po sa World Health Organization. At naka-assign daw po siya sa Papua New Guinea. Nagkwekwento po siya sa akin. Sabi niya, alam mo Father, ang nakakalungkot dun sa bansang yun, talagang ang mga tao, napaka-violente nila. Kalat ang karahasan dahil buhay na buhay pa rin daw po yung tribal mentality. Minsan, sa galit daw po ng mga tao, nagsasaksakan sila sa daan. Kahit daw po ang buntis, hindi po pinapatawad. Minsan, yung mga babae daw po, tinatali nila na parang mga baboy lang. Ang pinakamalungkot po dito sa kwentong ito ay karamihan daw po ng mga mamamayan ng Papua New Guinea ay bininyagang Kristiyano. Kristiyano sila, pero napakarahas nila. May religion, pero walang relasyon. Bininyagan, pero wala silang awa. At ang tanong, bakit ganyan sila? Hindi naman po sila nagkulang sa dasal. Hindi naman po sila nagkulang sa kaalaman sa Diyos. May kulang. Nakalimutan nila kung sino talaga sila. Di po ba? Nung bininyagan po si Jesus sa Ilog Jordan, yan ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Bumukas daw po ang langit at narinig ang isang tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. Ang mga salitang pong yun ay hindi lang po para kay Jesus. Ang mga salitang ito ay para sa ating lahat. Sa binyag, sinasabi din ng Diyos sa atin, anak kita, hindi ka alipin, hindi ka kaaway, hindi ka kawawa, hindi ka bagay, anak kitang minamahal. Yan ang pinapahayag ng Diyos sa atin. At kapag nakalimutan ng tao na siya ay anak ng Diyos, minsan nakakalimutan din niya na ang kanyang kapwa ay kanyang kapatid. Di po ba? Pag nakalimutan mo ng iyong kapwa ay kapatid mo sa Diyos, napakadali para sa iyo. Ang saktan siya, ang lamangan siya, ang nakawan siya. Kaya nga, di nakakapagtaka din sa ating bansa. Majority tayo mga bininyagang Katoliko. Pero bakit talamak ang korupsyon? Nakakalimutan natin
na tayo mga anak ng Diyos, na may tungkuling tayong magpakabuti at magpakabanal. Amen? Dahil kapag hindi mo nakikita ang Diyos sa sarili mo, hindi mo rin makikita ang Diyos sa kapwa mo. Amen? Mga kapatid, ang binyag, di lang po seremonya. Ang binyag ay hindi lang po tungkol sa mga litrato, sa album, pagbibigay ng aginaldo sa inyong mga inaanak. Ang binyag ay hindi rin po tungkol sa kandila at puting damit. Ang binyag ay paalaala sa ating pagkatao, sa ating identity na ikaw ay anak ng Diyos. Ang katabi mo ay anak ng Diyos. At dapat walang anak ng Diyos ang saktan, hamakin o apakan. Amen? Kaya sa kapistahan po ng pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ang hamon sa atin. Alalahanin sana natin kung sino talaga tayo. Bago ka magalit, alalahanin mo, anak ka ng Diyos. Bago ka mang-abuso, manloko ng ibang tao, tandaan mo, anak ka ng Diyos. Bago ka manakit ng iba, tandaan mo, anak ka ng Diyos. At kapag naalaala mo kung sino ka, mag-iiba ang kilos mo, mag-iibang pananalita mo, mag-iiba ang puso mo. Amen? Magdasal po tayo, mga kapatid. Sana matandaan natin ang mga babala, ang mga warning. Hindi ikaw ang kabiguan mo. Hindi ikaw ang sakit mo. At hindi ikaw ang ari-arian mo. Higit ka pa dyan. Mabuhay sana tayo sa pangako ng ating mga binyag bilang mga anak ng Diyos. At dito natin makikita at mararanasan ang himala, ang milagro at pagpapala na galing sa Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong pusong nagpapasalamat sa Kanya, manalangin tayo, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa lahat ng mananampalataya sa Santo Papa at sa lahat ng mga obispo at pari, nawa sila ang maging mga mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, nawa pahalagaan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga masunuring anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, nawa pagibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ganyan din sinasama natin sa banal na misang ito ang pasasalamat ng ating mga kapatid na nag-o-offer sa ating online mass, pagpapagaling ng mga may sakit, tulong sa mga nalulungkot, pagbabasbas sa mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang birthday at walang hanggang kapayapaan para sa kaluluwa ng ating mga yumao.
Ama, sa pagbibinyag sa Kanya, tinanggap ni Jesus ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa, mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamagitan ng pagpapahalaga sa amin ang mga pangako sa binyag. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus, na aming kapatid, Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay, upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritu sa kanyang lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas naming iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating may karamdaman, hilingin natin mabilis silang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilyang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabangan ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang tatlong babala, ito'y tatlong panliling lang ng dyablo, ng masama sa atin para makalimutan natin ang totoo nating pagkatao, ang ating true identity. Una, hindi ikaw ang iyong kabiguan. Kabigo ka man, isang kabanata lang ng iyong kwento yan. Ang kabiguan ay parang anino. Maaaring sumunod sa iyo pero hindi ikaw yan. Gamitin mo ang kabiguan mo para maging mas matalino ka, para mas maging mabuti ang buhay mo. Pero pangalawa, hindi ikaw ang iyong sakit. Ang sakit ay parang bisita. Dumarating, maaaring magtagal, pero hayaan mo ding umalis. Higit ka sa iyong sakit. Pag may sakit ka, tandaan mo ang pangalan mo. Hindi ikaw ang cancer, hindi ikaw ang diabetes, hindi ikaw ang high blood, higit ka pa dyan. Ikaw ay minamahal ng Diyos. At pangatlo, hindi rin ikaw ang iyong ari-arian, ang iyong pera, ang iyong kayamanan. Hindi ibig sabihin nawalan ka ng pera, nawawalan ka ng halaga. Huwag mong iuugat ang iyong pagkatao sa dami ng iyong ari-arian. Kapag ba nawalan ka ng pera, nawawalan ka na ba ng kaluluwa? Ang pinakamahalagang kayamanan natin, hindi naman ang pera, o hindi ang iyong kaluluwa, ang iyong kalusugan, ang iyong pagkatao, ang pagkakilala ng Diyos sa iyo. Kaya magandang balikan ang ating pagkabinyag. Ang assignment ko po sa inyo, kalkalin nyo, hanapin nyo yung mga picture nung kayo'y nabinyagan. Meron pa po ba? O baka nasulog na? O baka inanod na? O baka lumubog na sa flood control? Maganda po. Kung meron kayong picture, tignan nyo gaano kasaya ang mga tao. Kung wala na po kayong picture, maganda pong i-secure nyo ang inyong baptismal certificate.
Sino yung nagbinyag sa inyo, pari? Kailan kayo bininyagan? Buti pang ating birthday, sineselebrate natin, di po ba? Pero ang ating baptismal day, sineselebrate niyo po ba? Celebrate niyo din po ang araw na kayo'y bininyagan dahil ang araw na kayo'y bininyagan ay araw na muli kayong sinilang, ay ang araw na kayo ay naging mahal ng Diyos. Tandaan nyo, kapag kayo ay mahal ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen? Sumayin nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.